Marawi. Isang lugar na napuno ng giyera at karahasan. Marami ang ayaw na pumunta dito dahil may husga na masyadong delikado at mapapahama ka raw sa lugar na to. Hindi mo marirecommend? Mararanasan yun pag makapunta kayo. Experience na lang. Experience na lang din. Kayong bahala kung kaya nyo talaga. At aminin na natin na yan ang kadalasang iniisip nating mga taga Maynila. Pero, totoo nga ba ang mga bagay na to? What if instead na magtanong tayo ay tayo mismo ang tumuklas ng mga bagay na to? Nandito tayo ngayon sa Marawi with the mission na mag-survive dito ng walang pera. Upang matuklasan kung meron kayang mga tao tutulong sa atin dito, saan tayo matutulog? Pagkatapos ng gera, ano na ang meron ngayon sa lugar na to? At makakalabas kaya tayo ng ligtas sa sinasabi nilang one of the most dangerous place in Mindanao. Wala tayong alam sa lugar na to, wala tayong pera, wala tayong pagkain, at hindi natin alam kung ano yung lingwahe nila dito. This is not a piso challenge wherein kailangan ko magpalago ng pera. The challenge now is without having money, paano tayo magso-survive nang umaasa lang sa kabaitan ng mga tao. And I know what some of you might think. Maaaring isipin nyo na madali lang naman yan kasi pwedeng merong makakilala sa'yo. Kaya gusto ko sabihin na one of our golden rule is hindi ako pwedeng manghingi ng tulong sa taong makakakilala sa akin. Tara, tingnan natin kung paano tayo magso-survive dito. Meron nga pala akong kasama, guys. Asher. Nabubugtong hininga ako, boss. First time to na masama ako sa ganito. Ito, si Asher. Subscriber na nakilala natin at naging part ng team. First time niya na makalapag dito sa Mindanao at sa Marawi pa. Sinama ko siya dahil sa isang importanteng rason na siya mismo ay hindi niya alam kung ano. Sa taga Manila ho kami. Taga Manila. Aha. So, wala ba kayong kasama na nag-guide sa inyo? Out of nowhere ay merong lumapit sa amin ni Asher at tinatanong niya kung mayroon daw ba kaming guide. Wala ba kayong kasama na, kumbaga dito, barangay to, Marinao to? Alam nyo na dito kayo pupunta? Hindi po. Hindi. Nilapag lang rin po kami dito. Opo. So, Napaisip tuloy ako na siguro sanay sila na makakita dito ng nagba-vlog pero may kasamang tour guide. Pero di kasi tayo nagpasama sa kahit kanino dahil alam kong mawawala na agad yung saysay ng purpose natin na mapakita ng genuine ang meron dito sa Marawi kung meron tayong kasama na alam agad ang lugar. Ano po pangalan niyo, sir? tabok po, tabok. Tabok, sir, Tabok. Oh, Adam po. Sige. Magsabi lang kayo, ha? Yeah? Thank you po, sir, Tabok. Thank you. Okay, salamat. So, yun yung kauna-unahang taong naka-interact namin. And ang unang tinanong niya is kung may kasama tayo. So, yung pagtatanong niya ng sino yung may kasama dito, parang act of concern na agad siya. Diba? Pero naramdaman ko rin sa paglapit niya na mukhang hindi rin siya talaga makapaniwala na wala tayong guide dito. At ang tanong ay bakit kaya? Kaya Pag nakita pa ulit natin yun si Kuya, ayun, baka meron na talagang... ngayon ay sinimulan na naming mag-ikot-ikot dito sa Marawi at nakita namin ang bakas ng giyera. Mga libu-libong tama ng bala, bomba at mga gusaling inabandona. At sa aming paglalakad, isa sa mga bagay na paulit-ulit kong naiisip ay kung gaano kabilis pwedeng magbago ang isang lugar. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Minsan bagyo, minsan lindol, at minsan may mga pangyayaring hindi talaga natin inaasahan. Pero kung may isang bagay tayong pwedeng gawin, ito ay ang pagiging handa. Isa sa mga pagbabago ngayong taon na gusto kong paghandaan ay ang mga pwedeng mangyaring emergency. Hindi dahil sa inaasahan kung may mangyayari, pero dahil gusto kong maging ready kung sakaling dumating man ang araw na kailanganin ko. May mga senaryo na biglang mawawalan ng kuryente, kaya mahalaga na meron kang ganto.
Kapag nawalan ng kuryente, eto agad yung mga bagay na gusto kong manatiling gumagana. Laptop, TV, cellphone na nagcha-charge, ilaw, at iba't ibang mga appliances pa ang pwede mong isaksak dito. Kahit nga aircon ay pwede mong isaksak dito. Kaya kung may mangyari man ang pagkawala ng kuryente, all goods pa rin kami dahil may EcoFlow. At isa sa pinakamagandang features nito is pwede kang makapag-charge ng 0 to 80% in just 45 minutes. And sa pagbili mo ng EcoFlow, para may discount ka of 5% ay gamitin mo ang aking code, EcoFAdama. Medyo dulot na yung oras. Nasa gitna ako ng maghahanap pa ng pagkain o maghahanap ng matutulugan. Sa mga gantong challenges natin, isa sa mga pinaka-importante ay ang ating matutulugan. Alas 6 na ngayon at paggabi na. Hindi natin sinasabing delikado, pero yung pagiging safe ay hindi pa rin natin sigurado. Pero ngayon, maglalakad lang kami dito. And tingnan natin kung saan kami makakarating. Meron kami nakikita dito ngayong Ferris wheel. Guys, kanina pa kami palakad-lakad dito. And yung napapansin ko, talagang parang konti lang ng tao, no? Dapat usually hapon, dami ng tao kaso. O parang tahimik lang. Kasi park to eh. Usual. Isa din yun, park. Park to. Nakita namin kanina sa drone shot, park to eh. Pero parang ang hirap lang kasi yung content nga natin is abandoned with no money pero wala tayong ma-approach. So check natin papunta doon siguro. Ikot tayo. Punta tayo doon. Tara. Bago ang lahat, nakapag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa, ba't hindi pa? As of the moment, dito sa park na to, medyo mas marami ng tao compared dun sa kanina na parang wala talagang tao. Pero, merong dalawa agad na nakarecognize sa atin kanina. That means, hindi tayo pwedeng manghingi ng tulong sa kanila. Sir, ano kaya plano natin? GG tayo, sir. Hanggang ngayon, wala pa tayo nakakausap. Kung kailangan na natin kumausap, paano tayo kakausap? Ano sasabihin natin sa kanila? Kung ikaw yung nagbablog, paano mo sila i-approach? Yung approach ko sa kanila, sabihin ko agad kung ano yung goal. At kung paano tumatakbo kasi... Paano? Hello sir, ako po si Adam Alejo and vlogger po ako. So ngayon po kasi, nag-iikot-ikot ako around the area. Ngayon, naghahanap po kasi ako ng someone that could help me. Kung saan ako pwede makitulog, saan ako pwede kong makikain. So, yung ginagawa ko kasi is para mag-survive. Eh meron nga chance na nakakilala nila ako, di ba? Cancel out agad. Eh paano kung Hindi ka talaga kilala. ikaw na yung mag-ikot-ikot ngayon? Tapos, pag kami nahanap ka na, tsaka mo ako tawagin. At yan ang plot twist kung bakit ko talaga sinama si Asher. Sa dami ng lugar na napuntahan natin sa Pilipinas, hindi na talaga maiiwasang may mga nakakakilala sa atin. Hindi katulad ng dati na nakakalapit ako kahit kanino. At mas natural nating nakikita kung tutulungan ba nila ako kahit hindi nila alam kung sino tayo. Kaya sinama ko si Asher para maipakita pa rin natin ng patas at genuine kung may taong tutulong sa amin sa ating ginagawa. Mag-ikot-ikot ka dito. Wala talaga nakakakilala Ako sa'yo. talaga di lang kilala. Oh. Ikaw yung nagbablog ngayon. Kung kakilala nila ako, okay lang. Kasi tinulungan ka na nila nang hindi ka nila kilala eh. Hindi nila ako tinulungan dahil ako yung nag-approach. Tinulungan ka nila dahil ikaw yung nag-approach. So technically, pwede yun. Okay, sige. So, Ang yung mga twist mo. o diba? Pwede ka na. Okay. Kukuha na lang kita. Ikaw na yan, sir ah. Di ko alam gagawin ko, bye. Ikot-ikot muna ako. Nakabahan ako, ang gara kasi. Pinangarap ko to before. Dito na ako ngayon sa pangarap ko, guys. Nakakaba. Ito, may nakita ako. Okay, eto na ang ating, kumbaga ano kasi ito guys eh, protege. Bago pa lang talaga kami umalis, naisip ko na to, na paano ako pa rin kaya magagawa tong mga content na to in the most genuine act as possible. Bro, excuse me. Pwede makausap? Sandali. Taga dito lang din kayo, around the area. Ako si Asher. I'm from Manila, by the way. But may goal ako kasi. Goal na meron ako ngayon is maghanap ba ng kung sino-sino mga tao na pwede magpa-stay sa akin sa bahay, pwede magpatulog na kahit sandali, pwede magpakain. Hi, vlog!
Explain ko sa inyo yung ginagawa ko ngayon. Yung challenge namin is kailangan namin makapag-survive dito with no money. So, sa kailangan lang namin mag-rely sa kindness ng mga tao. Wait lang. Kaso, hindi ako pwedeng tumanggap ng help pagka nakilala ako. Kasi syempre parang madaya yun. Kumbaga. Kaya yung kasama ko, dahil hindi siya kilala, subscriber ko siya. Siya yung pinapaikot ko ngayon para maghanap ng makakatulong sa kanya. Kaya Suggestion. MSU. MSU po. Saan po yung MSU? Medyo malayo po dito. Madami pong naka-resign doon na mga estudyante. Mas super daming tao po doon. So, kung may kakilala kayo or pwedeng kahit kayo mismo. Malayong bahay namin. Malayo, sayang. Saunan pa kami sa Ramain. Okay. So, kayo bro, baka may kakilala kayo na yun lang, so sad. Pero sige, okay lang. Nice meeting you, ah. At ito na nga, Asher got his first rejection. Pero syempre, nagpatuloy pa ulit siya na mag-approach. Kaso, meron siyang maling nagawa. Sa sobrang kaba niya at dahil hindi pa siya sanay mag-shoot, habang nakikipag-usap siya ay nakalimutan niya itong pindutin. Dito ako, guys, ulitin ko lang. Hindi kasi na-record yung kanina. So, kasama ko sila kuya. Eto sila kuya na sunod niyang kinausap at mukhang willing silang tumulong. Kaso, simula pa lang to. Dahil meron pa silang kinokontak na kaibigan na yung kaibigan na yun mismo ang magpapasya pa kung tutulungan nila si Asher. So, sila yung mga pwedeng tumulong sa akin. Possible. Hopefully, meron tayong maka-stay ngayong gabi kasi paggabi na din eh. Oh. Ngayon si kuya, may kausap siya. Hindi ko alam kung sino, pero yes. Wala lang. Ipinaliliwanag nga nila to ng mabuti at makalipas ang ilang minuto. Okay, kuya. Sige to. Samahan ka na lang ni si Bin Khalid. Thank you, bro. Magpahatid ka na lang kay Okay lang? Bro, thank you, ah. Di ko alam kung paano ako magpapasalamat. Pero nga pala, may isa pa akong kasama kasi. Ayun na nga, hindi na nga alam kung paano magpapasalamat tapos ngayon lang pala sinabing meron pa siyang isang kasama. Ang galing mong sumegway, Asher! So, okay lang ba kahit dalawa kami? Okay lang yon. Okay, sige. Thank you, bro, ah. Tara. Salamat. Thank you po. Yan na guys, babalik na si Otoy. Dito. Ito yung kasama ko. Brother ko. Hello po. Gusto po kayo? Kalike na si Adam, no? Oo, kalo-kalike. Oo, si Adam talaga. Kamukha lang po. Kamukha lang. Kamukha ko ba si Adam? Ha? Nanonood ka pala sa akin eh. Ay, ikaw pa. Na-recognize nga tayo ng mga taong tutulong sa atin. Buti na lang, siya ang nag-approach dahil nakita natin na tinulungan nila si Asher bilang Asher at hindi bilang Asher na kasama ako. Hindi ko alam kung paano niya ginawa pero nakahanap agad si Asher. Magpapatuloy sa atin. Paano mo sinabi? Yun lang, so sad. Silat na nila yon, ganun? Kinausap nila sa phone. Kinausap nila. Ngayon, sasakay ata tayo sa motor. Paano tayo sasakay doon? Wala tayong pera. Angkas nila tayo. Good job. Thank you, kuya. Ngayon ay sasama na nga kami sa mga kabataang willing na tumulong sa amin. Sa oras na to ay may mga nagpa-flashback sa akin na pagtulong rin ng mga kabataan na nagsakay sa atin sa sasakyan. Pero dito ay umaasa akong hindi nila tayo pagtitripan. Gabi na at literal na wala kaming alam sa lugar na to. Di namin alam kung saan kami pupunta. Pero ngayon, sa biyahe namin ay nagkakaroon kami ng tsansa na makita at maobserbahan ang itsura ng Marawi ngayon. Hello po. Hi. Ano pong pangalan niyo po? I am Derico Muhammad. Ay, salamat po sa pagpapano po. Okay lang po ba? At nandito na nga tayo sa taong tinawagan nila na pumayag na magpatuloy sa atin, si Dito Yusin. kasi sa Marawi na akala nila na lahat ng lugar dito na is bad na. Yun yung stereotype. Akala nila pag makakita sila ng Muslim, terrorist na yung pagtingin nila sa Muslim. So it's good na makapunta rin kayo dito para
Masabi sa vlog niya na mas maganda rin dito. Takot na ako sa mission. Hindi pa. Pero pwede. University dito sa Mindanao. Pwede mo ba kami doon samahan? Yes. Bukas pa ba yun? Oo. Ngayon na mas magandang paggabi yung mga ganitong oras. Oo. Kasi dami na ako ngayon. Magaling mga biglaan. Mas magandang mga Gala, diretsyon na to. Let's go, boss. Galing mo. Right people and good approach. Akalain mo yun? Kanina ay hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero ngayon ay makakapasyal pa tayo ng may kasama. Ganda. Kakain ka. Oh, salamat to. Number out pa. May bahay daw kayo bro sa Marawi? Oo, kaso nasunog na siya. Nasunog na siya. Alam mo pa yun kung saan yun? Oo. Oo. May underground kasi kami sa bahay, doon sa Ground Zero na. Ipasok siya ng mga sundalo tas ibong bahay. Akala nila na may mga nakatago doon na baril. Kaya mas nasira yung bahay. Ilang taon ka na? 11? Bata pa. That time na nasa palengke kami ng mama ko. Tas namimili kami sa ugay-ugay. Naririnig na namin yung mga bombahan pero hindi kami umuwi kasi nasabi ng mama ko na maayos din yan. Kasi nahihihayan ng mga leader dito sa Marawi na masira yung lugar. Yung umpisa pa lang yun, no? Oo. Umpisa pa lang. Tapos yun, mas lumala na yung mga bombahan. Tapos tumawag na sa amin yung papa ko. Tapos galit na siya kasi na umina daw kami. Tapos that time, umina kami ng mama ko. Tapos wala na kami talagang masakyan. Inipilit namin yung jeep at saka mga motor na pasakyan kami. Pero ayaw nila kasi na syempre pupunta din sila sa mga pamilya nila para to save their family also. Naglakad na lang kami ng mama ko papunta sa bahay. Sa kwento niya ay narinig natin mismo ang experience ng isang taong mismong nandoon nung nangyari lahat. Isang normal na araw lang pala lahat pero biglang nagbago ng ganun kabilis. At habang naglalakad kami ay hindi na namin namalayang nandito na pala kami sa sinasabi nilang pinakamalaking university sa Mindanao. Alright guys, as of the moment, nandito kami ngayon sa oval nila. And okay naman siya eh. Maayos naman dito, hindi naman yung naiisip ng mga taga Manila na parang liblib na lugar tapos konting galaw mo lang mapapaaway ka or masasaktan ka. Sa pagpunta natin dito sa MSU, dito ko mas naintindihan na ibang-iba ang Marawi sa personal. Ibang-iba sa kung ano ang impormasyon na meron tayo sa Maynila. Dahil ako mismo, pag sinabing Marawi, akala ko magulo at meron pa ring nangyayaring barilan o kaguluhan. Pero sa pagpunta natin dito mismo, nasaksihan ko na tapos na ang mga oras na yun. Iba na ang Marawi ngayon. Ang dami student, parang nasa Manila ka lang. Parang ka nasa UP ngayon. Ganun yung feeling. Meron ba kayong gagawin? Ikaw, alis ka na. Mamaya pa. Kahit lang, anong oras? Kahit anong oras. May naisip kasi ako eh. Pero medyo mahirap siya. Mag-ano tayo. Pumunta tayo ngayon sa Ground Zero. Sa mga lugar. Tara! G, karat na. Sige, G! Ante, tara! Dito na kami. Sarado dyan may bintana. Baka magbato ng... Mas nakakatawa. Tayo. May daanan pala dito yan, no? Hindi ko alam na daanan ito. Hindi mo alam na may daanan dito? Hindi ko alam talaga ito. Bintana nga ni! Guys, dead end na guys. Yun nga, ay baka... Paano tayo lalabas ngayon dito?
Atras! Ang nakakatakot dito, pag mawalan tayo ng gas. Masaya lang kaming umiikot dito. Pero di namin namalayan na dead end na pala. At ang problema ay walang maiikutan ng sasakyan. Kaya kinakailangan naming umandar ng paatras hanggang makabalik sa kung saan kami pumasok. Pumasok kami ditong nagbibiroan. Pero ngayon ay nahihirapan na kaming lumabas. Iniisip ko tuloy dito ay kung paano kung may biglang humabol o may mga naaabala na pala kami. At sa paglabas nga namin ay nagulat kaming lahat na may nag-aabang na pala sa amin